naroon si Doña Victorina na tuloy-tuloy ang pagpuna sa mga nakikita at pagrereklamo. Bakit ang bagal ng usad? Bakit hindi matuloy? Sadsan po tayo doon sa palayang iyon, Ginang. Alam mo ba kung ganoon lamang ang natatanging kakayahan ng mga taong nilubhasa sa agham? Binzay, ayan sa lawigan ng Pinte del Pantrenso na ginagawa ng isang aming kapatid. Ngunit hindi iyon natapos pagkapalintasan ng mga sinasabi mong mga taong nilubhasa sa agham. Yan naman talaga ang sasabihin ko eh. Iyang Puente del Pantrenso, ang mga taong nilubhasa sa agham. Yan talaga ang sasabihin ko, Padre Salve. Ngunit hindi ko sinasabing wala kayong kapiran sa mga sinabi nyo. Ang sama ay nasa lawa. Wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas eh. Ang lunas ay napakadaling totoong. Nagtataka ako kung bakit walang sinumang nakaisip nito. Umukay ng isang matuwid na kanal, buhay sa bunganga ng ilog hanggang sa lubusan ng naglalagas sa Maynila. Sa pamamagitan ng napukay na lupa, sarahan ang ilog Pasig. Sa gayong paraay maiwasan din ang pagtaas ng buhangin na siyang pumipigil sa daloy ng ilog. Ngunit Ginoong Simeon, ang intong panakula ay nangangailangan ng malaking halaga at tila nagdudulot ng pagkasira ng ating kabayanan. Pues, tumira! Ngunit paano ang salaping dapat ibayad sa manggagawa? Hindi sila pabayaran. Gamitin ang mga bilanggo! Kung ganon, gawain ng mga matanda, mga kabataan at maging mga bata sa pilitang pagawain ng buong bayan, pagdalhin ng kanilang magkain at kasangkapan. Ginoong Simeon, maaari ba? Ginoong Simeon, maaaring magdulot ng kaguluhan ng paraang iyan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Naghimagsik ba ang mga bilanggong Hudyo? Ginoong Simeon, hindi taga-Ehipto at taga-Hudyo ang taong iyon. Kaharapin at paghimagsik na nooy maaaring maulit muli. Hindi. Ang nasabi ay nasabi. Anong silbi ninyong mga praile kung magkakaroon ng himagsikan? Talagain ng itik ang lahat ng mga nilarahan sa baybay ng lawa. Kasama ang mga susong kinakain ng itik ng mga gayon. Ay lumalim ang lawa at mapabuti ang takbo ng mga sasakyang pantubig gaya ng babor tabo. Maaari ko bang minathala ang inyong panukala? Kakaunti lamang ang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Naku, nakakadiri. Mainang pangtabunan lamang ang lawa. Bayaan ninyong matuyo ang kaluguran. Luwalhati na way kay Custodio dahil sa kanyang katalinuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang may mabubuting kalooban. Narito sigsagan. Si Basilio, asa na ang inanyayahan natin sa halip na si Juanito? Sana'y nalasing natin upang magsabi ng ilang lihim. Umahaling lihim. Mga lihim na pangyayari ukol sa nawawalang bunga. Ginoo, ihandog natin kay Don Custodio ang mga buto ng manok sa pansinlan lang. Ang lumpia insik lamay, baboy ay patungkol kay Padre Eren. Ang tortang alimangong ipatungkol sa praile at ang ikaapat na ulam na pansit gisado ay ipatungkol sa pamalaan at sa bayan. Ipatungkol! Tutol ako! Magtalumpati ka, Tadyo. Isa, minggo ko. Balik. 1, 2, 3, go. Magtalumpati ka, Tadyo. Go. Talumpati na lamang ang natutunan ko sa klase. Hindi maaaring manggagaya ng pagiging ganun. Tortang alimango. Go. Yaman mo na tayo. Ang alipin ng base sector ay pinaglingkuran ng Panginoon ng General. Si Padre Camura ay nilisa ng lugar ng Tiani at nagtuloy sa Manila tungkol laman sa mga bilanggo. Ang unang nakalaya ay si Macaray at ang huli ay si Isagani. Tanging si Basilio lamang ang hindi nakalaya. Patawarin po ninyo ako at ang aking sasabihin, kamahalan.
Ang binatong si Basilio ayon sa sabi ay aking nag-aaral ng medisina at ang lahat ng guro niya ay puro sa kanya. Kung hindi, patawarin po ninyo ako sa aking sasabihin, kamahalan. Ang binatang si Basilio ayon sa sabi sa aking nag-aaral ng medisina at ang lahat ng guro niya ay puro sa kanya, kundi hindi siya papalayain. Masasaya ang lahat dahil sa taong ito ay siya'y magtatapos. Masaya ang lahat dahil sa taong ito ay siya'y nagtatapos. Sa palagay ko'y makabubuti kung tuloy siyang magtiit. Ngunit ang tingin ko ay walang kinalaman ng binatang iyon sa lahat. Ngunit nahulihan siya ng mga aklat. Magsabing tunay kung parurusahan siya. Madalas na kailangang ipailalim ang ikabubuti ng isa sa ikabubuti ng marami. Higit pa riyan, ginagawa ko sapagkat nagpapanatili ako ng panganganib sa batas ng kapangyarihan. Dahil sa ginagawa ko, nasa ayos ang mga kamahan ng dating pinuno at ng iba pa. Hindi niyo po ba kakatakutan ang mapagbibintangan? Wala akong dapat ikakatakot sapagkat may kapangyarihan akong umatol ayon sa sariling kapasensyahan. Hindi ako maaaring iskadal ng isang alila sa hukuman. Paano ang bayan? Anong mayroon sa akin ang bayan? Utang ko ba sa kanya ang aking katungkulan? Siya ba ang humirang sa akin? Hindi nga kayo hinirang ng bayang Pilipino. Kaya dapat yung pagkitaan ng mabuti ang mga Pilipino sapagkat nang pumarito kayo'y ipinangako ninyo ang makaturungang pamamahala. Ko pinipilit na makihati ang sino man sa aking pananagutan. Hindi nga po. Ang iyong kamahalan ay hindi na mamiliit sa kanyang pangangutungkulan. Matagal na panahon din ang aking pangalawang kibo. Ayaw kong mahiwalay sa Pilipinas. Ang 8 milyong mamayang masunurin at matiis na nagbumuhay sa walang pag-asa at kabiguan. Ayaw ko ring dungisan ang aking rangal sa pamagitan ng makataong sa pagsamantala sa iba. Pinakuha nila ang mga pulong ito. Pag-aamot katarungan ng ngayon ay pinaglingkuran natin sa buhay at kalayaan sa kanyang mga mamamayan. Pinakuhaan sila liwang, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayo makita nila ang tunay na mangyayari. Kung ang mga bagay-bagay di bubuti ay mag-imagsik sila sa atin. Kapag nagkataon, papanig sila sa iba. Ako'y nakakita ng mga ilog na may magandang tanawin. Ito ay nagpapagunita sa akin ng mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na batong bahay. Noon bugo pa man dumating ang Kastila ay di umano'y tinitirahan ng mga espirita. Subalit nang mawala ang pumahing iyon at tampalasin, ito ay naging pugad ng mga tulisan. Mayroon pang isang alamat ang tungkol sa kwento ni Doña Jeronimo. Ikikwento ni Padre Florentino. Noong unang panahon, may mag-aaral na nagkaroong magpapakasal sa kanyang dalagang kababayan. Ngunit ang mag-aaral ay nakalimot habang babae patuloy ay naghihintay. Hanggang sa mabalitaan ng dalaga na naging arsobispo na Maynila sa kanyang hinihintay. Sa kabila nun, mahirap na din mangyari ang pangakong iyon. Napagawa ang arsobispo ng kuiba para sa kanya. Dito siya naninirahan hanggat mamatay at dito na rin siya inilibing. Napakagandang alamat, kahanga-hanga, napakasimental, isusulat ko yun. Hindi ko mahatulan at hindi rin dapat hatulan ng mga arsobispo. Ngunit total ay nagkukwentuhan na din tayo tungkol sa mga alamat. Hindi natin dapat limutin ang naukol ng milagro sa San Nicolas na hindi pinamaganda at pinakatotoo na marahil ay hindi na narinig sa Ginoong Simeon. Noong unang araw, maraming ilog, ganoon din ang mga lawa ay naparamihan ng mga buwaya na tinataob ng mga bangka sa pamamagitan ng mga naghampas ng kanilang buntot. Isang araw ay may demonyo nag-aanyong buwaya nang pataubin niya bangka na may sakay na insik. Sa takot ng insik, nanalangin siya sa San Nicolas at ang buwaya ay nagiging bato. Kahangahangang alamat, napakaganda, ilathala. Papasok na pala tayo sa lawa, Kapitan. Saan dyan ang bahagi ng lawa na napatay ang isang galang-galang Ibarra?
Doon sa dako roon, ayon sa kabo ng mga kawal na tumugis kay Ibarra, tumalon ito sa bangka at sumisid nang malapit sa siyang abutan ng minsang lumitawang ulo niya mula sa tubig, ay pinaputukan siya ng mahabol na gwardiya sibil hanggang sa nagkulay dugo ang tubig. Ngayon hustong 13 taon na ang nakaraan simula nang yan ay nangyari. Kung gayon, ang kanyang bangkay sumama na sa bangkay ng kanyang ama, hindi ba't isa rin siyang filibustero? Iyan ang napakamurang libing, hindi ba, Padre Camura? Lagi ka lang nasasabi na hindi mo maasahan ang filibustero ay magkakaroon ng marangal na libing. Ginoong Simon, anong nangyari sa inyo? Kayo ba'y nahihilo? Kayo, ng iisang datihang manlalagay, ang mahihilo sa parang isang patak ng tubig lamang. Dapat niyo malaman na ang paglalakbay sa ilog na ito ay hindi dapat. Sinabi ko na sa kanya, ganyan talaga ang kasasapitan niya kapag pumasok sa simbahan at nakitang marumi ang bindita. Hindi na ito makukuos. Mabuti nga sa kanya, parusa iyan ng Diyos. Tila ba naghahawa ang kanyang sakit ng agwa bindita? Mabuti na lamang at napaalis ako dito ni huli. Ayokong makaaway ko ang mga praile, kaya't pinilit ko siyang humanap ng perang ipambayad sa akin sa pilit niyang pambayad utang niya sa akin. Ano ho? Kawawang Basilio, wala akong magawa sa kinahinatnan niya ngayon. Isama na mamatay pala si Kapitan Tiago. Walang mangyayaring himala kung iiyak ka lamang huli. Ngunit isang paraan lang ang alam ko. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, kay Padre Camura pa rin ako itinutulong lumapit. Ngunit isang paraan lang ang alam ko. Kahit kanino tayo lumapit ng tulong, kay Padre Camura pa rin ako itinutulong lumapit. Hindi subukan natin. Hindi ka naman siguro pagnanasaan nun dahil sasamahan kita. Ngunit natatakot po ako. Hindi kaya ng aking budi ang kapalit na hinihingi ni Padre Camura. Hindi hayaan mo na lamang na mamatay ng tuluyan si Basilio. Nasa huli ang pagsisisi huli. Halika na po! Ano? Placido Penitente? Kamusta na? Nakakaliw ba habang mabuti? Mangyari pa. At ikaw? Pusa kong nasiyahan. Nakalain mo bang anyayahan ako ng pura sa tiyani kung mamahinga? Aba? Nagpaunlak ako. Kilala mo ba? Siya marahil si Padre Camura, lubhas siyang mapabigay at matapat. Hinarana namin lahat ng mga magagandang dalaga roon. Anong nangyari sa klasik na hapon? Mabuti! Ang ganda-ganda naman niya. Sabihin niyo lamang sa profesor na may sakit ako. Susundin ko lamang ang babaeng iyon. Penitente, pumirma ka na rin dito. Paumahin mo, ngunit kailangan mo basa ko una. Ayan. Ito, tingnan mo. Ito ay mga protesta sa kahilingan. Si Marcaig at ang kanyang mga kasama ay may kahilingan na ukol sa pagtatango ng akademya sa wikang Kastila. Ngunit hindi ko talaga yan maaaring pirmahan hanggat hindi ko maunawaan kung para saan. Bukod doon, ayaw kong makalaban si Makaraig. Wala kang galang. Magbabayad ka sa akin, Penitente. Hindi mo alam ang leksyon, ano? Tamad, napakaantukin mo. Salamin ang tawag sa anumang makinis na ibabaw na ginawa upang makita ang anumang iharap dito. Ang salamin ay ang ibabaw. Hindi mahalaga kung ano ang nasa ilalim nito. Dahil ano man ang nasa ilalim, hindi ito makakaapekto sa ibabaw. Kaya masabing nating ang pang-ibabaw ay nasa ilalim. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Sumasang-ayon ako, Padre. Mainam kung ganun. Di ako sumasang-ayon, Padre.
Ang sabi mo, hindi ako sumasangayon. Ikaw, Ginoong Multo, sumagot kung ang salamin metal ay gawa sa tanso o iba pang metal, tama o hindi? Kung sinasabi ng aklat, Padre. Mas mainam ang tawag sa iyong Placidong Bulura. 15 araw na liban, isa na lamang at magbakasyon ka na. 4 na araw pa lang akong liban. Ito yung lupain ng mga panukala. Pagpatuloy kayo. Isagani, kumusta na ang iyong amay? Maayos naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman. Kung gayon, kami po ay nakiusap sana sa inyo. Ano yon? Naparito ho ako para makiusap po sa inyo na mamagitan sa aming panig. Kung sakaling sumungguni si Don Custodio, po ay lubos naming pinagkakatiwalaan. Ayoko makialam sa inyong mga usapan. Totoong nangungusap ako sa pag-ibig. Sa lupang na natin sinilangan, naghahangad ng pag-unlad. Ngunit hindi ganun kadaling simulong. Masyadong masayla ng aking kalagayan kung pag-ingatan ng aking mga ari-arian. Hindi po namin nananais na malagay kayo sa kagibitan at alanganin. Kahit kaunti lamang po ang aking nalalaman sa mga batas at mga nagpasya sa ating makiisa sa adhikain ng pamahalaan. At si paging siya'y mailunsad, mabuti ng bawat layunin namin ay iisa lamang. Sadyang nagkakaiba lang ang pamamaraan. Ang kasagutan, ngunit kung pangmahin mo, ngunit hindi pa rin ako pumapayag. Lagi po sa aking sinasabi ng aking ama, naalahin ko ang iba tulad ng sarili. Ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa iba. Hindi mo alam ang iyong lahat ng sinasabi. Balik, 1, 2, 3. Hindi mo alam ang lahat ng iyong sinasabi. Kapag nagkaroon na ako ng ibang katulad sa inyo at lumingon ka sa akin, nakaraan at nag-awa ko'y para sa sarili lamang at hindi sabay nagbigay sa akin ng lahat. Kapag nagkaugnayan ang puting buko ko'y nagsisilbing tinik at sa halip na matuwa, nahiyap ako. Mawalang galang na po, mauna na ako. Kawa-awang binata, kung lahat... Ilong Simon, nais ko pumunta ng pabor sa iyo. Para ano? Sige, samahan mo na ako. Sasal. Nariyan na ba ang pulbura? Nasabayan ko po, hinihintay ko ba ang mga bongbong? Ang mga bomba? Handa na po ang lahat. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa Teniente at sa Cabo. Pagkatapos ay magpapatuloy kayo sa inyong lakad. Makikita ninyo ang isang taong namamangka. Sabihin nyo ang kabisa at sasagot siya ng talis. Hindi dapat mag-aksaya ng panahon. May bago po bang mangyayari? Meron. May mangyayari sa darating na linggo. Subalit hindi pa po handa ang mga distrero. Akala ko po ba hihintayin natin hanggang mag-40? Hindi na kailangan. Kapag pinagpaliban po ay marahil patay na si Maria Clara. Ilong Simon, ako magpapaalam mo na. Sandali lamang at magkikita na tayo. Magsikan ang lalayo sa atin. Magsikan ito maglalapit sa atin. Tay, ako ay papasok na. Pasensya na po.